ating apostolic administrator, sa ating minamahal Bishop Judy, at sa ito, mga kapatid pari, at mga nabispa, mga mayroon, magandang programang ito, at tapaman ko sa inyo. Nung sinabi ni Bishop Mike, akali ay magbilang uwisip, ang nararamdaman ko ay matahapang tuwa at lungkot. Tuwa hindi dahil aras na si Bishop Mike. Tuwa sapagkat meron tayong bagong uwisip. Ako'y malulungkot matapos na natusap ng ako'y malungkot kasi parang hindi patapos ang misyon ni Bishop Mike sa ating diocese. Pagkakataon ko sa kanya at gusto niya isang maayos na kapamihan at isang maayos na diocese. Kaya natin ako ng paramagan ng unti-unti ang kakakaroon ng direksyon ang ating diocese. Kaya pinunod. Hayaan yung gamitin ko ang pagkakataon na ito sa pasalamatan ang ating apostolic administrator, Bishop Mike. Bishop, maraming salamat. Kaya kami kahapin sa ating bagong obispo at ang magdadang pagpapit sa inyong pagdating sa aming diocese sa pagkatalang ko kasi dami naman sa lumulito nagbago ang perspective ko sa buhay ng obispo. Sa pagkasangaling duke naging hatag lamang ang parokya. Samantalang sa Pablo ay 91 taxes. Bishop kaya-kaya na. Natulog ng mata. At sa atin naman ibang helyong inasa na hindi ko naman ito ang pinagtilayan ng pagpas. Kasi yung mas magdabay na. Pero isang bagay nakatawag ng pansin sa akin kung sinabi ko ang ibinigay sa akin ng Ama ang lahat-lahat. Binigay ni Jesus ang lahat-lahat ng Diyos, ang lahat na kapagyarihan. At ito'y paglinbayan natin sa konteksto ng ating pagiging tao. Ang isang binigay sa atin ng Panginoon ay ang ating pagiging tao. Isasama ang ating pagiging pagkatao. Ang tatlong ay paano natin isasabuhay yung ating pagiging tao. Lahat ako si Martin Pope Francis nung siya'y nagsalita sa harapan ng mga seminarista at pari galing sa San Seminario sa Proventus, Spain. Sabi niya, ang isang pari at priest must be close to God, to have the ability to find the Lord. A priest must be closer to the bishop, not only closer to the bishop, but it must be a reciprocal closeness. A priest must be close to his communities, nakatwaan upang magkatwaan, solidarity, kapatiran. At sa huli, ang pari ay dapat maging malaki sa kanyang mga pinag-inig sa bagay ng Diyos. At ang katotohanan, ang binibigay nito mga kapatid, ang ating buhay bilang pari ay isang buhay ng pakikipagrelasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa obispo, relasyon sa kapwa-pari, at relasyon sa ating mga pinag-iligturan. At ano ang maganda sa ating pakikipagrelasyon? Maganda yung sinabi ni Bishop Mike, ang binigay niya yung highlights ng Monday, sinasabi sa akin, yung salitang sinunod. Kapag hindi ka marunong nakinig, ay hindi ka sinunod. Tama po, Lisa? Hindi ka sinunod.
Ibig sabihin, mga kapatid, sa pakikipagrelasyon, hindi ikaw lamang ang bagay nagsasalita. Dapat ikaw ay nakikinig. Na kapag ikaw ay nakikipagrelasyon sa Diyos, hindi lamang ito nagsasalita. Sana mo, makasign ako sa bandayan. Sana mo, makasign ako sa kandidahan. Pakinggan mo ang Espiritu Santo. Baka sasabihin ng Espiritu Santo ay lumita sa kabulusan. To listen, napakahalaga yan. Sa aming pakikipagrelasyon sa Diyos, dapat tayong makinig sa sinasabi ng aming mahal o Kristo. Iba nangako tayo sa kailang pinahan bilang tayo, ano sa aling ng Kristo, nangangako pa ba na magiging masunod din sa akin at sa aking nahamit din? Anong sagot natin? Opo. Diba? At isang pagin masunodin ay isang pagin marunong makinig. Tandaan ng bata. At ang buhay natin ng bata ay nakasagabay sa ating Kristo. Hindi tayo pwedeng pagtakpan na hindi natin kasama ang aming Kristo. Pakikinig sa kapwa pa, itong mahalaga na kapatid. Hindi tayo kakalungkot ang kapatiran hanggang hindi tayo nakikinig sa kwento ng isa't isa. Gamitin natin magkaroon ng tunay na kapatiran bilang kakapatiran ang ito tayo nakikinig sa isa't isa. Sa aking pamilya, sa pamilya, hindi lang tayo ako ay bakit nagsasalita. Sino ako kasabihan ba? Pagsigabi ng pari? Hindi. Sabi ko naman yun. We are a simultan church. Tayo ang simbahan nakikinig. At ang simbahan nakikinig ay simbahan naglalakbay tuto sa kanan ng ating Ama. Gawa bukas po, magsisimulan na aming paglalakbay. Kasama ang aming bagong obispo, si Bishop Joel. Tanang obispo, samahan kami, kayo ang aming pastor, tawa, kayo magulang, susunod kami, kung saan kami gusto namin. Salamat po, Bishop Pilot, welcome, Bishop Joel.